Good evening, Father. We are on the middle of our Lenten journey. We are in the third Sunday of Lent. At sa ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresmang ito, tanungin natin ang ating sarili, may nagbago na ba? Father, mas lumala pa. May nagbago na nga ba sa atin as we come nearer to the great feast of Easter? May nagbago na nga ba sa atin? And in our readings of today, let us begin our reflection by asking ourselves, what kind of God do I have? Anong klase ng Diyos mayroon ako? What kind of God do you have? In our gospel, there are some people who come near to Jesus and told him about the Galileans whom Pilate had killed. Sinabi nung mga ilang tao kay Jesus, tingnan nila yung mga pinapatay ni Pilato at yung 18 tao na nabaksakan ng tore. Siguro po sila ay makasalanan, kaya sila pinarusahan ng Diyos. Siguro kaya nagkaganon yung buhay nila kasi masasama yung ugali nila, kaya sila pinugnaw ng Panginoon. These people see God as a punisher God. Nakita nila ang Diyos bilang isang Diyos na mapagparusa. Nakita nila ang Diyos bilang Diyos na pumupugnaw sa mga masasama. But Jesus introduced to them the true identity of God. And what is the identity of God? A God who is a merciful God. Ang Diyos na mahabagin. God and Jesus introduced to them God as God of second chances. Sa pagbibigay ni Jesus ng parable ng fig tree, huwag muna nating putulin. Baka magbunga pa sa isang taon. Sanay na kasi tayo ng tanggalin na yan, patayin na yan, o kaya naman bunutin na yan, kasi wala namang maitutulong yan, nakakasikip lang. Imbis na sabihin natin, okay pa ba yan? Bakit hindi nating sabihin, okay pa yan? Pwede pa yan, magbabago pa yan, magbubunga pa yan. Jesus introduced to them a merciful God, a God of second chances. Tayong mga tao, sanay kasi tayo ng throw-away culture. Sanay na tayong magtapon kapag hindi na mahalaga sa atin. Kapag tingin nating wala nang kwenta sa atin, bahala ka na sa buhay mo, dyan ka na lang. Kapag tingin nating hindi na mahalaga sa atin, babay na sa'yo. And Pope Francis is reminding us, some people are used to throw away culture. We are just throwing away things. We are just throwing away people. We are just throwing away relationship. Kaya ano yung mahalaga sa atin? Makita natin that all people, all human person have second chances. Merong pagkakataon para magbago. Kaya nga tingnan natin, imbis na tayo ay magtapon at sabihin natin, walang kwenta yan. Bakit hindi natin sabihin, may pagkakataon pa yan, may pag-asa pa yan. We sometimes throw away people. We sometimes throw away things. We sometimes throw away the dignity of other person. Sanay kasi tayo dun sa mga disposable. Ngayong panahon ngayon, sanay na sanay tayo sa mga disposable. Kapag hindi na natin kailangan, itapon na natin. Mas madali ang buhay kapag wala ka. Yung throwing away
Tayo ay tapon ng tapon. Anyway, may latest naman na bagong labas. Ayun naman ang mas maganda. Ayun yung mas in. Mas mahalaga sa akin yon. We are just throwing away things. Kaya tingnan natin, ang mundo natin ngayon, puro basura. Kasi tayo'y nagtatapon ng nagtatapon. Imbis na maghugas ng pinggan, ang ginagamit natin, disposable, mas madaling itapon. We are just throwing away. Sometimes you are throwing away disposable relationship. Madali namang paltan yung jowa ko. May mas maganda naman sa kanya. May mas mabait naman sa kanya. May mas pogi naman sa kanya. Hahanap na lang ako ng iba. Kapag nagkasawaan na, ayoko na. Kapag wala ng kilig, bahala ka na. Kapag hindi mo na nakikita yung sarili mo sa kanya, babay na. We are disposing sometimes other people. That is why many of our teenagers and many of our youths are afraid of commitment. Takot na silang i-commit yung sarili nila. Bakit? Anyway, disposable naman lahat. Disposable relationship. Kapag nag-away, hindi na pag-uusapan, magbe-break na agad. Kapag nag-away, bahala ka na sa buhay mo. Kung mahal mo, bigyan mo ng second chance. Mga minamahal na mga kapatid, tingnan natin sa ating buhay. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig at pakikipagrelasyon. Maaaring tungkol ito sa pamilya. Kapag nagkaagawan na ng lupa, bahala ka na, hindi na kita kapatid. Mahalaga, nasa akin ang lupa. We are just disposing relationship. Mga minamahal na mga kapatid, makita natin sa ating buhay, are we really giving other people second chances? Sometimes, we neglect the vulnerable. Naalala ko po nung mga nakaraang araw, may napanood po at mag-viral na isang video sa internet. At meron pong mag-boyfriend at girlfriend na huminto sa kalsada, at paghinto nila sa kalsada yung babae, parang sumasakit yung tiyan. At anong ginawa nung babae na ang ginawa ay iniwan doon yung kanilang anak na fetus. Nun pala ay galing sa isang abortion center. At nung nakita nung boyfriend yung bata na nasa lapag, sumuka ito na parang diring-diri dun sa iniwan nila. At ang nakakalungkot dun, iniwan sa gitna ng kalsada at umalis. Sometimes we are just disposing life of other people. Kasasabihin natin, kapag may nagawang magkakamali, patayin na yan. Dahil wala namang kwenta yan. Tingnan natin yung fig tree. Sabi nung may-ari ng lupa, putulin mo na at wala namang halaga na yan. Nakakasikip lang. Pero sabi nung gardener, wag po muna. Bigyan natin ng isang pagkakataon. Baka dun sa may-ari ng lupa, tingin niya nakakasikip yon. Pero dun sa gardener, baka malaki yung tulong ng fig tree sa kanya. Baka pagkatapos niyang magtaba sa bukid, dun siya nagpapahinga. Kaya gusto niyang iligtas yung fig tree. Minsan kasi sa ibang tao, akala natin wala ng kwenta. Pero sa iba, mahalaga pala. Mga minamahal na mga kapatid, we are just neglecting the vulnerable. Yung mga tao at mga kabataan na naririto, kung natatakot kayong masisira ang inyong kinabukasan dahil kayo'y mabubuntis, huwag kayong papasok sa mapusok na gawain na ginagawa lamang ng mag-asawa. Kung takot kayo sa responsibilidad, huwag niyong subukan. Huwag niyong gawin. Dahil ito'y kasalanan.
Kaya nga po mga minamahal na mga kapatid, give to other people the dignity to live. Kaya meron pong kulungan, merong rehabilitation center. Kasi kahit sila'y nakagawa ng masama, bibigyan sila ng pagkakataon para magbago. Kaya binago na po ang pangalan ng kulungan, ginawa na pong correctional dahil itatama ang pagkakamali. Nasa tao na lang po kung tatanggapin niya ang pagkakataon na ibinibigay sa kanya. God is so merciful and God is a God of second chances. Mga minamahal na mga kapatid, in our first reading, Yahweh introduced Himself to Moses bilang Diyos na merong pakialam sa kanyang bayan. Anong sabi ni Yahweh kay Moises? Nakita ko ang labis na pagpinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Ang Diyos hindi marunong magtapon, pero ang Diyos nang sasalba ng buhay. Kaya anong sinabi dito? Hindi bingi ang Diyos. Alam ng Diyos ang pangangailangan ng kanyang bayan. Minsan nga lang, hindi tayo natututo sa mga pagkakamaling nagagawa natin sa ating buhay. That is why the second reading of today from the letter of Paul to the Corinthians, St. Paul reminds us to learn from the history. Matuto tayo sa kasaysayan. Tila baga sinasabi sa atin ni San Pablo, matuto na tayo sa nangyari sa nakaraan. Huwag na nating ulitin ang kanilang pagkakamali. Ang isang taong paulit-ulit na ginagawa ang pagkakamali niya at hindi natututo, ang tawag po doon, tanga. Pero ang isang tao na marunong bumangon, isalba ang kanyang sarili, matuto sa kanyang pagkakamali, at sasabihin niya sa kanyang sarili, hindi ko na uulitin ang aking nagawa dahil gusto kong maging mabunga, gusto kong maging payapa ang buhay ko. Nakakalungkot po sa ating sitwasyon ngayon, may ilan sa atin na nangyaring tumanda nang walang pinagkatandaan. Maraming tumanda na tila baga walang natandaan. And sometimes we blame God for the miseries that we are experiencing, but we do not have the zeal to cultivate the soil of our hearts in order for us to be fruitful. Sabi nga po sa Lawikaing Tagalog, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan, ngunit walang mangyayari sa atin kung tayo ay maghapon lamang nakatunganga. Kung gusto nating mabago ang ating buhay, kumilos tayo, humakbang tayo. We need to work, we need to be zealous, we need to move forward in order for us to be fruitful. God is so merciful and give us all we need. The question is, are we zealous enough to use the blessings from the Lord? Tayo ba ay merong kasigasigan na gamitin yung mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos? Kung babalikan natin ang ating ebanghelyo, tila baga sa literature, it is an open-ended. Walang katapusan yung kwento ni Jesus. At anong sabi dito? Hindi natin alam ang katapusan ng talinhaga ni Jesus. Hindi natin alam kung namunga baga yung puno ng igos. It is our task to put an ending into that story. Paano mo gustong matapos ang storya? Mamumunga ba yung puno ng igos? O papatayin na lamang
ang isang kaawa-awang puno. Dahil yung punong igos, baka ako, baka ikaw. Mamumunga ba tayo o mananatili tayong walang bunga? Why the story doesn't have any ending? Because it is in our hands to put end to that story. It is open-ended because it is our task to cultivate our own soil and plant it to Christ for us to be fruitful enough. Baka kaya hindi tayo namumunga kasi hindi tayo nakatanim kay Jesus. Para tayo mamunga, dapat ang ating idolo, ang ating tinitingnan, ang ating pinaglalagakan ng ating sarili ay walang iba kundi si Jesus. Tanungin natin ang ating sarili, what kind of God do I have? Anong klase ng Diyos ang aking sinasamba? Nakikita ko ba ang Diyos bilang isang mapagparusang Diyos? O nakikita ko ang Diyos na aking sinasamba bilang maaawain at Diyos na nagbibigay ng pagkakataon para ako ay magbagong buhay?